Good day, everyone. Let's put ourselves in the humble presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Good afternoon, everyone, and we are Kasaima, and this will be our genogram sharing for our religious education course. So, ako yung unang mag-share and ito yung genogram ko. Visible ba siya sa screen? For the first question, what are the prevailing traits from my mother's side? Sa mother's side, yung pinaka-prevailing na, hindi siya traits, asthma. So, yung tito ko kasi, yung bunso nila mama, may asthma. And then, yung kapatid kong bunso, may asthma din siya. So, isa yun sa parang naging lifetime risk nila. Since mula pagkapanganak sa kanila is meron na silang asthma. How about for my father's side? Sa father's side naman is diabetes saka allergic rhinitis. Since kami magpipinsan, isa sa mga talagang kinakainisan namin is yung allergic rhinitis namin. Dahil mula kay tito and sa mga tita ko na rin, meron silang allergic rhinitis. Tapos, may mga parang instances na nagiging bothersome na siya sa amin. Tulad na lang kapag gigising ka tuwing umaga na sobrang nagiging hassle kasi gigising ka na barado yung ilong mo tapos hatching ka ng hatching. Siguro ilang minuto din yun. Minsan nga umaabot siya ng 30 minutes. Kailangan mo pang uminom ng gamot. And then may instances na syempre hindi naman maiiwasan yung mga lugar na maalikabok talaga. Tapos, ayun, ang nangyayari is inaatake ako ng allergy. And madalas wala akong dalang gamot kahit na alam kong mangyayari siya. And then yung sa mga balahibo ng pets, sobrang hassle nun kasi ayun, mahilig ako sa pusa saka sa aso. Kaya minsan, ayun, kailangan na lang talagang tiisin. For next question, are there significant patterns of events, behaviors, relationships that I've seen in my genogram? Siguro, since yung lola ko sa father side, siya ay teacher, nagturo siya ng mathematics. Tapos, si papa naman, naging public speaker siya nung kabataan niya. And then, yung pangalawa kong tita, teacher siya, naging head din siya ng subject dito sa may, ko alam kung alam niyo yung sa may, dito ba sa bandang Jacinto na school. And then, tong sumunod na si Tito Lloyd, ayun, si Tito Lloyd is nagtuturo din siya. Although, ang natapos niya is criminology. Nagtuturo siya ngayon. And then yung pang-apat, nagturo din siya sa Mapua, ay sa Adamson. Pero ang natapos niya is engineer. And then yung tita ko, yung pangalawa sa bunso, doktor yung natapos niya. Pero before that, nagturo naman siya sa high school. And then yung si Tita Camille, public speaker siya, tapos retreat facilitator siya. So ayun yung pinaka parang visible na lahat talaga sila is nagtuturo. Lahat sila is dumaan sa public speaking and lahat talaga sila is namana nila yun galing nga kay lola. Sa aming magpipinsan, since ako yung pinakamatanda, hindi pa siya gaanong nakikita. Pero sa aming magkakapatid kasi mahihiyain kami. So, parang hindi naman namin siya makukuha. Ewan na lang in the future. What are the truths that I've discovered about my family that affected or influenced me as a person? Siguro yung pinaka nakaapekto sa'kin is yung fact na may yung father side ko is lahat sila may diabetes. So, parang isa yun sa mga iniingatan ko na hindi magkaroon ng diabetes kasi mahirap magkaroon kasi sobrang laking health hazard niya and sobrang gastos ng gamot. So, ayun yung pinaka naka-influence sa'kin. What the genogram reveals about you and your family? Eto, share ko na lang din. Isa sa talagang makikita mo sa aming pamilya is yung kapag nagugutom parang nagiging ibang tao.
Gano'n yung words nila. Pero yun, tuwing may gagawa ng genogram, eto yung talagang shine-share ko kasi isa talaga 'to sa lahat kami ganito talaga kahit na si mama nagiging gano'n na din. Ayun yung lagi kong nakukuwento since yung trait na 'to is nakakaapekto din siya sa ano, yung pakikipag-socialize namin minsan sa tao lalo na kapagka may mga event kami na napupuntahan tapos since wala ng time kumain, nagugutom, and ayun nagiging iba yung parang way namin or yung behavior namin. Yun lang naman sa family ko. Ah, next. Ayun, hello. So ito yung genogram ko. Sa father side, wala naman ako masyadong share about my family. Pero sa father side, parang ang pinaka makikita mo talaga sa amin is yung pagiging family-oriented. Siguro parang yun yung naturo sa akin ng father side kung gaano ka-importante yung family. And then, sa mother side naman, um, ang naisip ko is yung pagiging madiskarte sa buhay, ganun. Tapos, ayun. So, upon reflecting, both sides of my family have shaped who I am today. Especially kung paano ko view and pahalagahan yung relationship ko with other people as well. So, narealize ko kung gaano kalaki yung impact ng family bond and getting through tough times ng magkakasama. Tapos, na-realize ko rin yung importance of making healthy choices and pagputol ng negative cycles like yung generational trauma, ganun. So, ayun lang sa akin. I strive to learn from them as I continue to grow and define my own path. Yun lang. So ayun, ito yung akin, 'di ba, kabog, ang gaganda ng inyo tas akin ito lang parang scratch paper lang. So, ayun, for the first question, so ano yung mga namana ko sa aking mother and father? So sa father ko, ang namana ko talaga, yung mahina yung lungs namin. Talagang prone kami sa mga sakitin about related sa mga lungs. Tapos, ayun nga, nagkaroon kami ng history ng tuberculosis. Ako at ang aking tatay at tiyahin nagkaroon ng tuberculosis na kailangan may mini-maintain kami ng gamutan for consistent 6 months. Ayun. Pero ayun, for my mother naman, siguro, nung bata ako, light skin talaga ako. Ewan ko na lang ngayon. Pero, ayun, namana ko yun, light skin ng side ng mama ko. Tas naalala ko dati na pinagkakamalan akong gumagamit ng gluta. Gamit ko lang noon safeguard. Tas mukha pa akong bacteria, pakiramdam ko that time. So, yon. And, ano yung second question? Hanapin ko lang. Are there significant patterns of events in relationship that I've seen in my genogram, and what are those? Siguro yung pagiging generous, lalo na pag sa ibang tao or sa family. Pag may, lalo na pag may bisita rin kami, mga ganyang pagkakataon na mapagbigay kami. Like, oh, may kailangan ka ba? O sige, pumasok ka. Ayan, kumain ka lang, magpakabusog ka lang. Ganon yung family namin, generous. And number three, what are the truths that I have discovered about my family that affected or influenced me as a person? Um, Siguro yung sa mother ko, yung mother side ko kasi hindi sila mahilig yung uminom at saka rin yung manigarilyo na hindi naman align sa father side ko na yung father side ko mahilig uminom tsaka yun manigarilyo. Tapos it affect me as a person na kapag may social gathering, ano, ako lang yung hindi umiinom.
sila sabay-sabay silang umiinom tapos pinagtatawanan nila ako na ang bait-bait ko daw, which is true. Uy! Joke lang! So, number 4. What does my genogram as a whole tell me about myself and my family? So, me and my family, actually, parang punong-puno kami history ng broken family. Pero, it shows me na hindi dahil broken family, hindi ka na rin makakita ng pamilya sa ibang tao. So, I have a social family na I can consider also as family, maybe not as biological, but through love and care. Yeah, thank you. And ayun, tsaka masaya kasi pag nakakaramdam ka ng love. So, happy pa rin naman kahit broken family. Pero, I have learned na for my generation and for the next generation na magkakaroon ako ng pamilya ay hindi na mauulit. And that is my lesson learned about my family. And that's all. Thank you. Hello, ayan. So, ito ang aking genogram. As you can see, ako ay isang only child. Pero sinama ko yung mga pinsan ko kasi nga lumaki ako na close with them. So, sila yung tinuturing ko mga kapatid. So, ayun. Sa first question, yung prevailing traits from my mother's side, ang nilagay ko is fair skin. Tapos, sa father's side naman is matangos na ilong. Tapos, highlight ko na rin dyan kung sino yung mga affected. Ayun. So, are there significant patterns of events, behaviors, relationships that I've seen in my genogram? Um, yung ano lang, na very evident yung mga traits, yung evident siya sa mga affected and meron nung trait na yun. Tapos, what are the truths that I've discovered about my family that affected or influenced me as a person? Yun nga, growing up, na-experience ko yung pagiging close sa isa't isa and both sides mahilig silang mag-bond and magkita-kita and magkamustahan, gano'n. So, it as a whole, it tells about me na 'yun, adapt ko yung gano'ng trait and nadadala ko rin siya with other people, gano'n. So, bukod dun sa 'yun nga, mahilig silang mga musta, ganyan, like checking up on each other kahit malayo ka. So, nakuha ko rin yung gano'n na pagiging caring nila and palagi nagre-reach out sa mga tao. Yun lang, thank you. Ayan, hello po. And so ito yung genogram ko. And to answer the guide question, number one, what are the prevailing traits from my mother's side? For me, yung prevailing traits from my mother's side, hindi siya traits pero yung family of teachers, sa mother's side yun, mas nakikita. Kasi from my grandmother's side to my mother, tapos sa pinsan ko, um, lahat sila is mostly para sa kanila is teachers. Siguro ako lang yata yung naiba ng way since um, sinadya ko yun. Sinadya ko na hindi na teacher para naman may bago sa family. Pero nung bata ako, talagang dream ko na maging teacher. But ayun, nabago din siya. Nag-senior high school ako. Their side. Sa father side siguro is yung pagiging outgoing. Matagal na nila sinasabi sa akin na yung grandfather ko, yung lolo ko, ah, is ano siya, parang palabiro, ganyan, or magaling siya sa tao. Then napasa siya sa father ko. Then nakikita ko rin siya sa mga tito ko, sa mga pinsan ko, ganyan. So, ako rin, nakikita ko rin yung sarili kong ganun. So, feeling ko sa father side ko siya nakuha. Tapos, are there significant patterns of events, behaviors, relationships that I've seen in my genogram? What are those? Siguro yung pattern na nakita ko is yung pagkakaroon ng leadership skill.
Kasi both of my parents is ano siya, part sila ng isang parang mga, ah, lagi silang nagiging leader, ganyan. So, yung mother ko sa office work niya, siya yung parang chief doon, tapos yung father ko din, gano'n din. So, nakikita ko siya and lumalabas siya sa'kin lalo na't kapag may mga, group activity or may mga ayan, tulad niyan sa org. So, yung leadership skills ko is lumalabas and I think nakuha ko sa kanila both yon. Tapos, um ayan, yun lang yung ta's community servant din kasi both silang nagwo-work sa community. So, I feel like isa rin yun sa call ko, lagi ko yung sinasabi, call ko siya na mag-serve sa community, ayan. Tapos, what are the truths that I've discovered about my family that affected or influenced me as a person? Siguro yung isang na-discover ko is very ano siya, yung family ko is hospitable. Ayun. And na-influence niya ako somehow kasi tuwing nakikita ko sila kunyari may pumupunta sa bahay or may nami-meet sila like my friends or, kahit sino, grabe sila mag-welcome and grabe yung, treatment nila sa ibang tao kahit hindi pa nila totally kilala and feeling ko na-influence ako nun kapag nakikita ko na gano'n yung nangyayari. Is nai-inspire ako na gawin din, same din yung gawin ko sa ibang tao. So, kahit sino ganyan if, lalo na if hindi ko pa naman sobrang na-meet, or sobrang kilala, is willing pa rin naman akong, na i-approach or, pakitaan ng magandang, values, 'yan. Tapos, what does my genogram as a whole tell me about myself and my family? Siguro pinapakita ng genogram ko is, grabe yung effect nung nung influence ng both father and mother side ko since may, close din naman kaming lahat. So, nakikita ko yung ano yung pinagkakapareho ko sa iba and kung ano yung differences ko din um, pagdating dun sa mga hindi, differences namin nung mga pinsan ko, tito ko, 'yan. So, ayun, 'yan lang naman. Thank you po. Hello. Yung genogram ko is to follow na lang. Then, umpisahan ko sa ano, what are the prevailing traits from my mother's side? Sa mother ko, siguro yung ano, yung mahilig sila sa ano, salo-salo. Then, kapag nagkakasama-sama, umuwi ng probinsya, ah, halos ano magugulat na lang ako yung hindi ko kilala, pinsan ko pala. Then sa ano, father side, sa father side ko ano, napagkakamalan kaming ano, especially ako, kami mga lalaki magpipinsan, napagkakamalang suplado. Kasi ang totoo nun, mahiyain. Kasi parang di namin alam paano mag-a-approach sa ano, sa ibang tao lalo sa ano, hindi kilala. Siguro pag binati kami, ayun, babatiin din namin. Ngingitian naman pero na ano kami, ah, ang tingin sa amin sabihin suplado daw pero hindi, mahiyain lang. Then sa ano, number two question, are these significant patterns of event behaviors relationship that I've seen in my genogram? What are those? Siguro yung pattern na nakikita ko sa mother side and father side is um, athlete sa mga pinsan ko, usually yung iba varsity. Then yung sa father side ko, ayun, dun yung mas maraming athlete naglalaro sa ano, uh, palarong pambansa. Then other ano, sports. Then sa number three, what are the truths that I've discovered about my family that affected or influenced me as a person? Uh,
Siguro yung highlight dito yung sa father side ko na yung tita ko, diabetic. Yung itong line ng family namin sa airpat ko na diabetic din. Parang kaya ako nasabi na diabetic kasi sabay-sabay na naglalabas yung sakit nila, tas iisa lang. And nalaman ko, parang ah, this this August kasi yung tito ko nagkasakit din na siya, na wala na. Ayun, ang naging sakit is diabetic din, cause of death. Then, what does my genogram as a whole tell about me, myself, and my family? Siguro highlight dito yung ayun nga, sa sakit namin na sana hindi rin ako magkaroon na. Pero mag-iingat pa rin siguro sa mga kinakain, then proper diet dahil mahirap mahirap mag-maintenance lalo yung mga insulin. Mas lalo ngayon sa panahon ngayon, mahirap na may sakit kasi mamumulubi ka. Ayun lang, thank you. Hello. Ito po yung genogram ko. Mm, number one is what are the prevailing traits from my mother's side and how about my father's side? Ang prevailing traits po namin is sa mother's side ko is um, athletic po and smoking and drinking din po. How about my father's side? Siguro po sa interest sa mga sasakyan po, ganon. And number two, are there significant patterns of events, behaviors, relationships that I've seen in my genogram? Siguro po yung growing up, nakita ko po yung mom ko na hardworking po. So yun, it affects me as a person then. Number three, what are the truths that I've discovered about my family that affected or influenced me as a person? Siguro growing up in a family of athletes po, siguro dapat disiplinado po and dapat palaging on time. And number four, what does my genogram as a whole tell me about myself and my family? Mm, ayun, malaki po yung pamilya ko kaya ang hirap i-distinguish sila minsan. Lalo na yung mga pinsan ko po hindi ko na sinama. Ayun lang. Thank you po. Yun. So, thank you so much for sharing. So, summarize natin yung naging sharing natin sa Genogram. First and foremost, may makikita tayong parang repeating scenarios or traits na naging common sa ating lahat. And then, dito sa sharing natin, nakita natin na parang sa iba't ibang family, may mga unique na traits or may mga unique na happenings sa bawat family. So, ito yung, ayun, basta may unique characteristics sa bawat family. Okay, guys. Closing prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.